Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, July 5, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 9, mga talatang 9 hanggang 13. Nung panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya isang taong ang pangalan ay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Siya po ay isang tagapagsingil ng buwis. At habang siya ay nandoon sa kanyang trabaho at gawain, tinawag po ng Panginoon si Mateo bilang kanyang maging alagad. Bago pa nakilala ni Mateo si Jesus, ang buhay niya ay maihahalin tulad sa isang sintonadong violin na kailangang ilagay sa tamang tono. Bakit? Kasi ang buhay po ni Mateo o ni Levi ay isang uri ng pamumuhay na malayo sa kalooban at kagustuhan ng ating Panginoon. Ang pagtawag ni Jesus ang siyang pagtutulo na kanyang kinakailangan upang makalikha ng magandang tunog at musika. Kumikita sila ng malaking halaga dahil ipinapatong nila ang dagdag sa buwis. Kung kaya't ganun na lamang ang galit sa kanila ng kanilang mga kababayan. Sobrang labis naman po talaga ang kanilang patong sa pagsingil ng buwis. Ang bansang Roma ay humihingi lamang ng takdang singil at hindi man sila swelduhan, ngunit sila ang naglalagay ng patong at yung kanilang patong ay mas malaki pa sa kinikita ng gobyerno ng Roma. Kaya galit na galit sa kanila ang kanilang mga kababayan. Kaya nga tama, wala sa tono ang kanyang buhay at gustong itono ng ating Panginoon ang buhay ni Levi o ni Mateo. Aanhin mo ang posisyon kung may nasasaktan ka namang tao. Aanhin mo ang power o kapangyarihan kung dinadala ka naman ito sa kasakiman at pang-aabuso. Totoo yun, hindi lamang mga taong hindi nakakilala sa Panginoon ang natutokso dito. Mismong nasa loob ng relihiyon, mismong mga nangangasiwa at namamahala ng isang community, prayer community o Christian community, ang natutokso na maging sakim at parang wala ng puwang sa kanilang mga puso ang kahabagan sa mga taong kanilang nasasakupan, mga taong ipinagkaloob at ipinagkatiwala ng Diyos sa kanilang mga balikat. Aanhin mo ang maraming ari-arian kung dinadala naman ito ang iyong kaluluwa sa kapahamakan dahil sa pagiging bulag sa pangangailangan ng iba. Tanging kay Jesus lamang natagpuan ni Mateo ang nakapupuspos sa lahat ng kanyang mga hangarin na hindi napunan ng salapi o kapangyarihan. Totoo naman, ang totoong tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Kay Jesus natagpuan at nakamit niya ang habag at pagpapatawad ng ating Diyos. Kaya nga, habang may oras at pagkakataon pa upang makamta natin ang tunay na kaligayahan at kapayapaan, lumapit tayo sa ating Panginoon. Kaya nga, subukang magbalik sa ating Panginoon upang makatagpo tayo ng tunay na kapunuan at mawala yung ating kakulangan o pagkukulang sa ating mga buhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.